Ay, love na love niya talaga si Kuya. Nakakaiyak. Daig pang magkukuya talagang tunay, ano? Pinsan Kalyada. Hello mga kalingap, ay sa magandang tanghali po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po ay sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po ang notification bell para lagi po yung updated po sa mga bago kong uploads. At please po, don't skip ads kasi malaking bagay po yan sa pantulong po natin sa mga taong nangangailangan. So ngayon mga kalingap, ay nandito tayo kala Jeremy, kana Nanay Tinay, para iabot po ang pantulong po na pinapaabot ni Ma'am Nancy. Maraming salamat po kay Ma'am Nancy sa pinapaabot niyo pong pagmamahal para dito kala Jeremy. So ayan mga kalingap, titingnan po natin kung ano magiging reaksyon ni Nanay Tinay dahil meron pong pinabot si Ma'am Nancy para sa pandagdag po para mapaayos po ang kanilang bubong. So tara mga kalingap, punta na po natin. Ayan mga kalingap, sila Jeremy, Nanay Tinay. O, kumusta na Jeremy? Okay lang po. Nanay Tinay, kamusta? Mabuti. Yan. Ay, grabe, manamit yan, no? Espada. Namit yan. Kamusta na Nanay Tinay? Mabuti po. Ikaw, Jeremy, kamusta? Okay lang po. Bagong tasa ka, ha? Bagong gupit. Pinapagapuan ka na ba sa school nyo? Wala po. Wala. Focus lang po sa study. Okay. Kamusta naman ang grades mo? Ayos po. Ayos. Good. Oo, ngayon bakit wala kayong pasok? Nag-suspend po dahil sa sobrang sikat po yung ano po. Taas po ng degree ng init. Sa ano po, pag mauwi baga po ng tanghali ang mga bata, parang nag-aalangan po si Dong na baka maano po magkasakit po. Mga estudyante sa paaralan. Kaya pinasuspend din nga po. So ngayon pag wala kang pasok, anong pinagkakabalan mo? Dito lang po, ang lilinis po. May kuting-ting po dyan sa namin, kubo-kubo. Naghahanap ng gulayin. Nay, matututong na ang ano mo. Malakas ang ano mo, bao. Ay na. Luto si Nanay Tinay. Ano, sabi mo, Jeremy? Ano po sana, pakuyata po siguro ulam namin kanina. Mapakampakok. Opo. Nanay Tinay, ano sabi ba ng asawa mo dito about dito po sa bahay niyo po? Sa pangbubong. Magkano daw inaabot niyan? Wala pa siya sinabi? Wala pa po sinasabi. Pero may contact po kayo doon kay tatay. Siya lang ba po ang gumawa niyan? Hindi po katuang po si anak ko pong pangalan. Yan maganda dapat pag nabubungan niya na kahit paunti-unti na lang Hindi po. Anong balak ni tatay? Pawid yan? Nay? Anong balak niya ba dyan? Yero o pawid? Ang sabi niya po, patagalan na daw po. Ay mas maganda yero na talaga pang matagalan na Magkano man daw po yung sinabi na na yero, mga ilang piraso daw. Wala pong sinabi kung Wala ilang pa po piraso. sinasabi. Maganda sana kung kasi siya yung may alam sa pagtatrabaho bang ganyan. Mga aktas kung anong sukat. Hindi niyo po nakausap? Hindi pa po. Ang sarap ng niluto mo nanay, espada. Ano pang ulam yung pantangalian? Tanghalian. Kamusta yung mga anak mo nanay Tinay? Mabuti naman po. Mabuti naman. Kamusta ang pag-aaral po nila? Nasaan po. Ayos naman. Yung asawa niyo po, kamusta naman dun sa Manila po? Ay, mabuti naman po. Mabuti naman po. Nakakapadala pa man po sa inyo. Ay, Very good. Yun ang maganda. Yan ang Yung pala CR nyo nanay Tinay ay, Buti walang silip. Marami na atang dyan, ginto na deposit nay. Tapos si Nanay Tinay. Dalawang bahay po yan nagamit. Dalawang bahay na nagamit. Ano saan ang yan? Puso Negro. ay dyan po. Nakasimento hindi? Kasi dito. Nakasimento.
Hmm. Dapat mapaayos na itong bahay ninyo nanay para makalipat na kayo. Delikado at maulan na, tag-ulan na. Pagpasok ng siguro mga kalatian ng May, tag-ulan na yan. Di ba? Hindi. Di ka po nangangamba nanay na ganun pa ang mangyayari. Mahaba din po, kaso po ang kahoy ay ano na po, purple na po. Dupok na po. Ay, dupok na yung mga kahoy. Dupok na po. Ay, paano yan nay? Kaya may magbiglang magbagsak na na kahoy dyan sa bubong niyo. Delikado yan nay. Yan. Tulog-tulog kayo tapos mababagsakan. Pag nay, alamin niyo po yung ba't naiyak ka nay? Bakit po? Problema talaga po. Problema po. Mabigat na talaga nanay, sobrang bigat po. Iyak si nanay. Bakit po, anong problema nanay, tinay? Ano kung talaga po ay magigiba man na talaga po yan. Magigiba na po yung bahay niyo po. Kaya nga po, parang kayo na nga ata po nagtugod ng kawayan po. Kasi nga po. Tugod-tugod na lang po mga kalingap po. Malapit na baga po ang tagulan nanay, tinay. Malamit mo sa isip, matag-ulan po. Natag-ulan. Grabe po ang ulan po din dyan sa loob po ng bahay. Sabi ang ulan niya sa loob ng bahay. Kawawa po ang mga bata niya, Ay nay. talaga po, di po nakakatulog ng mga bata talaga po. Nagkakatulog. So, anong ginagawa mo lang, nay? Pag ganun, Ay, nasawad ang mga bata po ng planggana po. nasahod po ng planggana. Tapos gising na sila nun, Gising na lang talaga po. hindi na po sila natutulog. Grabe. Ang dami niyo pang gamit yan, nanay. Gamit nga nito. Buti nga po, nilagay niyo naman sa plastic. Kaso pag malakas ang ulan, talagang yan. Napabasa din. Opo. Kaya ba kay nanay naiiyak dahil sa bigat ng problema? Kaya nga, Madami bang pumapasok sa isipan niyo po? nga nito. Anong bagay pang mga pumapasok sa isipan niyo bukod itong bahay niyo na ganito nga po, yung rupok ng kahoy, pag maulan, ano pa po? Talaga pong nababasa po talaga po kami. Babasa po kayo. Lalo na malapit na po ang magpapasok ka na naman ulit na bakasyon na konting araw lang, pasok ka na ulit. Papasok ka na po sa July. Paano yan? Pag ganun po, di sabi niyo po kakarampot lang ang kinikita ng asawa niyo. Paano yung pang araw-araw? Paano yung pang bili ng gamit sa school? Mga ganun po. Nga ni pang iniisip kaya po ay. Iniisip mo din po yun. So, grabe. Ikaw man po nanay, nagdidiskarte ka din po. Ay, siya nga po. Ang mas pa nanay, mas maganda sana kung ayos sana itong bahay niya. Hindi ka nangangamba po. Ito lang po iniisip ko po. Pag nabagyo talaga po. Ito pag nagbagyo nanay, itong simentado mong bahay, okay ito hindi ito magagiba. Ay, pag nagbagyo po, talbo din po yan. Ito sigurado, nay, Taba talaga talaba po. ito. Yun po ang pinangangamba mo nanay. Ano mga po, ang mga kahoy po yan ay ano na po, madudukot na talaga po. Ang nagawa po niyan si tatay, masawa niyo po. Grabe. Kung na lang po kayo nagparatabing-tabing nga po dyan. Di ba sinabi niyo po 2 years na Ay, Grabe. So, ang nito, pipinisin lang po nito. Ano po? Saan po ang kusina niyan kung sakali? ang Sa loob asawa na- ko po, ang kakaalam po yung nagawa po. Siya po nakakaalam yun. Hangad ko din nga nanay na matulungan po kayo na mapaayos po yung bahay ninyo. Na malagyan ng kusina. Yan, kwarto. Gagawa pa ng kwarto dyan Ilang kwarto daw po yan? Siya po nakakaalam. Sinabi ko na po gagawin daw po yung kwarto po. Gagawan daw po yung kwarto. Pero ano daw po yung sabi? Mga ilang kwarto yan? Baka 10 kwarto yan ay Ay, sa dalang babae ko pa saka dito po. kay Jeremy. Kayo, kahit sana kayo dyan. Ay po, pwede na po. Sa sala po, kami po. Grabe. Okay lang po ang mga bata po. Talagang priority mo nanay ang bata. Ang bata talaga po. Gano'n ba kamahal nanay ang mga anak niyo po? Sagod, nabubuhay po ako. Alagaan ko po sila po. Grabe, mapagmahal talagang nanay si nanay. Yung po sinasabi ko po, di sagod nabubuhay po ako. Alagaan ko po sila po. May train. Grabe, may train. Salin na muna nanay, salin. May train, na-train pala yan, natunog pala yan. Ang ganda. Jeremy, narinig mo yun. Si Mama Tinay mo na
handang tulungan ka. Kapag may tumulong daw na mapagawa itong bahay niyo, may kwarto ka daw. Salamat po dahil kahit ano po, bibigyan pa rin po nila ako ng sariling tulugan. Sa akin, ayos lang po kahit sama-sama na lang po. Sa isang kwarto lang po. Kahit tabi-tabi na lang po ulit yung matulog. Parang dito lang din. Mas malawak po sa pagkain. May tanong ako sa iyo, Jeremy. Paano kung ganito? Siyempre, maiisip mo din na kasi 'di ba nasabi mo na aalis ka, pupunta kang Manila. Paano yung kung gano'n na nakapag-decide ka na aalis ka, pupunta ka na ng Manila dun sa lolo mo? Ano yung mensahe na may isasabi mo kala Nanay Tinay? Kasi sila Nanay Tinay napamahal na sa iyo. Kasi hindi namin ikaw talaga mapipilit kung saan mo gusto. Kasi ikaw magdadala niyan, ikaw magdedesisyon. Paano kung ganun, bigyan kita ng tanong na paano kung ganun na nakapag-decide ka na mas gusto mo dun. Kasi siyempre, iba din pag sariling pamilya ang kasama kaysa hindi sa kapamilya. So ganun, paano kung ganun ang sitwasyon na pupunta ka ng Manila? Ano yung sasabihin mo kay Nanay Tinay? Kunyari po, nagpaalam po ako na sabihin ko po, Mama Tina, sana maintindihan mo po, mas unahin ko muna po yung pag-aaral ko, magtatapos muna po ako. Kapag may time po, bibisita po ako sa inyo. Hindi ko lang po kayo basta-basta malilimutan, babalikan ko po kayo. Pag bakasyon po, dito po ako. Yung mga mahal lang po sa buhay, nandyan lang naman po yan. Mas unahin po dapat talaga natin yung pag-aaral makapagtapos upang pagdating po ng araw, hindi po tayo mahirapan sa paghanap ng trabaho, maghirap po sa buhay, may maayos po na buhay. Pero ikaw, may bala ka talagang umalis na dito. Nagdadalawang isip po. Nandun ka pa rin sa pagdadalawang isip? So, possible din ito nanay na aalis siya sa inyo. Yun nga, di kita dun maanon sa desisyon mo. Pero parang sa tingin ko kasi nay, gusto niya talagang pumunta sa, 'di ba? Nakikita ko sa mata mo eh. Nakikita ko sa gusto mong sabihin. Ayaw mo lang may sabi sa kanila kasi nga napamahal ka din sa kanila. At maraming kumbaga, lalo na mga anak ni Nanay Tinay, napamahal na din sa iyo. Parang ayaw mo silang masaktan. Pero syempre, para sa pangarap, yung gagawin mo. 'Di ba? Sinabi ba din sa iyo na paparaling ka doon? Magtatapusin lang. Pag ano? Hanggang magtapos po ng pag-aaral. Yun yung napapansin ko nanay kay Jeremy. Kaya minsan parang tuliro ka, 'di ba? Kasi ako kasi masyado akong nagmamasid lang din. Makikita mo sa isang tao kung parang hindi siya kontento. Hindi ka ba dito kontento? Parang ganun na po. Bakit? Ano ba yung lumalaro sa isipan mo? Halo-halo na po kasi. Paano? Pwede bang may sabi mo para malaman ko at matulungan kita sa mga desisyon na gagawin mo? Kung dun po ako mag-aaral sa luluhin ko sa Manila, parang maayos naman po, maayos po. Kasi marami na po siyang pinaaral na patapos po yung mga pamangkin po niya. Kaso nag-asawa po agad. Nagpangako po si Lolo na siya daw pong papaaral sa akin. Kaya yun po ang pinangahawakan ko hanggang magtapos po. Kaya magsusumika po ako magtapos ng pag-aaral. Ayaw ko pong madanasan yung mga hindi po pagtatapos ng pag-aaral ng mga magulang ko dahil sobrang hirap talaga. Kung ano na pong trabaho pwede mapasukan, construction, kasi may hirap po. So, ayan nay. 'Di ba narinig mo kay Jeremy na talagang halos ang naiintindihan ko yung gusto mong sabihin eh. Kasi dito, hindi mo alam kung hanggang saan yung tulong na matatanggap mo. Opo. So, kaya
mas inano mo na lang dun kay lolo mo na halos naninimbang ka, no? Opo. Pero nandun ka sa part na tutulungan ka lang ni lolo mo hanggang makatapos ka, di ba? Opo. So, ayan, tama naman din yung sinabi mo, ano, Jeremy, na hindi mo din alam hanggang saan ang tulong. Pero dun sa kamag-anak mo, sinisigurado mo na tutulungan ka hanggang makapagtapos ka, di ba? Opo. Marami pong pwede matuloy ang bahay. Kino-convince din po ako ng ibang mga tiyahin ko. Mga ano rin po, mga side po ni Lola. Sabi po, marami daw po silang bahay doon na pwede kong tuluyan pag nag-aral pa ako. So, ayan na, ito yung nakakalungkot na eh. Alam ko, napamahal din sa'yo si Jeremy po. Ano po yung masasabi mo kung ganun po yung decision ni Jeremy na aalis na siya, pupunta na siya sa malayo at doon na mag-aaral, doon na magtatapos. Alam ko po na napamahal na po sa inyo si Jeremy. Ano po yung bagay na at ano po yung mensahe na pwede mo maisabi kay Jeremy? Para sa akin, nakakalungkot din na siyempre si Jeremy isa din sa beneficiary ko na tinutulungan ko at kahit paano inaabotan ko ng allowance para sa daily life niya na pwede niyang gawin. Para sa inyo nanay, kasi ikaw po yung halos nakakasama ni Jeremy dito sa bahay. Parang anak mo na din na panganay po. Ano po yung masasabi mo sa kanya kung yun pa ang decision niya? Ang sabi ko lang to eh. Naintindihan ka dito yung katapos ka lang. Pero bibisita ka din na. Opo. Pag-bakasyon. Sunod na bakasyon ko siguro. So, yun na talaga yung ano mo. Ikaw ha, nasa iyo ang decision mo yan, Jeremy. Labis ang pag-iyak ni Nanay Tinay. Bakit Nanay Tinay? Napamahal na kaya po. So, ang ginagawa ko sa mga anak ko po yun. Ganun din po yun para kay Jeremy. Para makatapos ka. Ano ang desisyon mo? Susuportante ka. Grabe, napakabait na nanay. Pero malulungkot ka pong masyado, Nay. Iba din po kasi yung ano eh, pag napamahal na ba ang isang tao, Nay. Grabe, labis ang pag-iyak ni Nanay Tinay, Jeremy. Ano po kasi, pag yung ano po kasi, minsan wala po si nanay sa eskwelahan. Parang dito po, sama-sama lang po kami dito. Parang lagi po kami nagbibiroan na matinay. Kaming dalawa lang po talaga. Nagbibiroan po, tawanan, kikintuhan. Kung aalis ka dito, Jeremy, ano yung bagay na mamimiss mo sa pamilya nila Nanay Tinay mo? Yung nangyari po, yung pagtulad na lang po yung sama-sama po kami pag maliligo po sa isang paliguan, sama-sama po kami. Yung salo-salo po kaming kumain. Tapos yung palagi pong yung pag-intindi sa akin ni Mama Tina. Kahit sobrang hirap po nila, hindi pa lang sa kahirapan nila yung pagtulong nila sa iba. Katulad po na kinup ko pa rin po nila. Kaya nagpapasalamat po kay Papa Kenny, kay Mama Tina. Kung wala po sila siguro, wala po siguro ibang mapupuntahan. Matitigil din po siguro yung pag-aaral ko. Sabi ko po dati, mag-construction na lang po ako, di na ako magtatapos ng pag-aaral. Bahala na po. At nasabi mo na dito sabay-sabay kayong kumain. Hindi mo ba naranasan yun dati? Naranasan din po pa, pero iba po talaga yung kila Mama Tina. Talagang maalaga po siyang magulang. Hindi po siya nakakalimot. Sobrang mapaalalahanin din po siya. Sa ngayon, talagang nag-iisip ka pa na kung ano yung gusto mo.
So, nasa iyo yan, ha, Jeremy. At dun, sa tagal natin laging magkasama, yun yung alam kong naggugulo sa isip mo. Tama ako? Opo. Kaya parang ang layo lagi ng tingin mo, layo agad ng iniisip mo. Kaya yun palang naging dahilan. Ano po kasi? Yun po talaga ang pinakauna kong isip. Nasa isip ko lagi. Pag-aaral po talaga. Aalis ka para sa pag-aaral. Parang gano'n na po. Maintindihan naman po siguro ni Mama Tini kasi importante po yun. Kasi pwede lang pong magbalik-balik dito pag may time po, magbakasyon. Tapos sabi pa naman ni Mama Tini, sama-sama kami sa bagong taon. Pero hindi mo na may papangakong sama-sama kayo sa bagong taon. Nay, hindi na daw niya may papangako ng Naintindihan ko naman po. naintindihan mo po. Tanggap mo po na aalis si Jeremy. Tanggap ko po. Para sa pag-aaral niya po. Kaya mo po bang may palawanag po ito kalalo na kala Jeneline, tas yung anak mong dalaga na na Hindi po payag yung dalawang babae. hindi po kaya. Sobrang naiyak po talaga sila. Pero paano may papaliwanag kayo na Jeneline na ganun? Kasi sila mga bata po sila. Parang mahirap po sa kanilang intindihin yung mga ganyan. Mga sinasabi po na parang po. Yung nasa isip po kasi nila yung pagkamis po. Yung napamahal ko po. Tapos yung parang ayaw ka na po nilang paalisin. Gusto po nila lagi ka nila nakikita nasa tabi nila. Yung ayaw nila pong mawalay sa kanila. So ayan na Jeneline, alam ko na isa ka sa malulungkot. At alam ko narinig mo yung pinag-uusapan namin. Na ayan, sabi ni Kuya Jeremy mo, nag-iisip siya na ganun nga na aalis siya. Pero hindi niya pa masyadong makapag-decide dahil nga siya siyempre iniisip kayo. Pero gusto ni Jeremy na maintindihan nyo yung gusto niyang desisyon kasi gusto niya makapagtapos ng pag-aaral. Kasi nasabi niya na hindi niya daw alam kung hanggang saan daw ang tulong na matatanggap niya. Doon daw pagpunta niya sa Manila, tutulungan daw siya ng kanyang lolo hanggang sa makapagtapos daw siya ng pag-aaral. Ayan Jeremy, pwede mong may sabi kay Jeneline kasi ayan, isa din sa nagmamahal sa iyo si Jeneline. Ano masasabi mo sa kanya, Jeremy? Parang mapagmahal po itong bata, magikuya pa. Saan pa ako pumunta, gusto niya kasama siya. Parang pag-vlog po natin, gusto niya kasama. Tapos kung masok po, kala niya lagi maalis na. Anong masasabi mo, Jeneline, kay Kuya Jeremy kung yun ang gusto niya? At sana, Jeneline, maunawaan mo yung decision ni Kuya mo, ano? Pero nagsabi man daw niya, nababalik man daw siya dito. Pag bakasyon, pag available siya. Ano masasabi mo sa kanya? Okay lang po. Okay lang sa'yo. Ano pa? Ang-miss ko po. Mamimiss mo. Susuportahan mo na lang si Kuya mo sa pangarap niya. Opo. Very good. Wag ka nang masyadong mag-iyak, ha? Tama iyan. Ganyan ang dapat. Parang magkakapatid na kayo, di ba? Dapat magsuportahan na lang At malay mo someday si Kuya Jeremy mo makuha niya na yung pangarap niya sa buhay. Matulungan ka sa pag-aaral. Gusto mo ba 'yun? Anong mensahe mo kay Kuya Jeremy mo na para mas lalo niyang mapil ang pagmamahal bilang bunso kanya
O, ano masasabi mo kay, kay Kuya Jeremy mo? Ah, Ingat ka po, kuya. Yung condition. Mahal na mahal ko po kayo. grabe, napaka-sweet message ni Jenalyn. Yakapin mo si Kuya Jeremy mo to. Di ba manalo si Kuya Jeremy mo? Huwag na mag-iyak. Yakapin mo Jeremy. Ay, love na love niya talaga si Kuya. Nakakaiyak. Daig pa mag-Kuya talagang tunay, ano? Paliwanag mo sa kanya, Jeremy, para mas maintindihan niya. Kaya, bakit ganun ang gusto mo? Pag nag-alis si Kuya dito, pag nakapagtapos si Kuya ng pag-aaral, babalik din naman ako, tutulungan ko kayo. Malay mo, habang nag-aaral kayo, susuportahan kayo pag-aaral niyo. Pag naabot niyo ko yung pangarap ko. Hindi ko naman kayo kakalimutan, nandito pa rin kayo lagi sa puso at isip ko. Kayo yung taong hindi madaling kalimutan. Kami po talaga yung close ko lang. Parang kung mas sinuturing niya pa akong kuya at tiso kay Kuya Kevin. Grabe, labis ang pag-iyak ni, dala ako sa'yo, Jenny. Huwag na mag-iyak, ha? Ngayon, sobrang saya mo pa. Kanina po, sobrang saya niya pa. Magsasayaw-sayaw po siya mapagbiro. Ngayon, sobrang iyak niya. Pag yun po talagang topic na pag-uusapan na mabilis po siyang umiyak. Siyempre, ang isang tao, once na napagmahal na, like, sa'yo, parang kuya na, ganun yun. Ganun ng mga bata, lalo na siya, bata pa. Pero alam ko naiintindihan niya na yung mga ganitong sitwasyon. Si nanay nga, mo, labis din ng pag-iyak. Pero susuportahan ka daw niya kung anong desisyon ng gusto mo. So, ayan, by the way, meron sa inyong pinabot si Ma'am Nancy, nanay, Ayan. At sa'yo din, Jeremy, Alam kong malulungkot kayo sa pag-alis ni Jeremy, pero di pa naman, di pa. Pero at least nalaman na natin kahit papano na yun pala yung gusto niyang desisyon. Po? So, ayan, Jeremy, may pinabot sa'yo si Ma'am Nancy, Pabot sa'yo ng 2,000. Salamat po, Ma'am Nancy. Maraming salamat po, Ma'am Nancy, sa muli pong pagpaabot niyang biyaya. Sana maraming pa po kayong matulungan katulad namin. Maraming salamat po. Ingat po kayo pa rin. So, ayan, sa'yo din, Nanay Tinay, nagpaabot po si Ma'am Nancy ng 5,000 pesos. Ito po ay makakatulong po para pagpaayos niyo po ng bubong. Ipunin niyo muna daw po, at para maayos na po itong bubong ninyo, para kung baga, hindi na po kayo mabasa ng ulan. Po? Ito po, Nanay. Pabilang po, Nay. Yan, 5,000 pa, Yan po ay tulong niya para kahit pa paano, unti-unti maayos na po ang bubong niyo. Kausapin niyo po yung asawa niyo po, Nanay, na kung magkano yung what I mean, kung ilang pirasong bubong itong kailangan, tas kung coco lumber, kung mga ganun baga po ang kailangan, para kung maganda nga po siya makauwi, para siya na po mag-ayos ng bubong po ninyo. Para lang maayos talaga po siya. po, para hindi na magbayad sa tao, di ba po? Po. Kung marunong naman po siya, di ba? Siya lang po nagawa po kaya. Maganda po yun. Siya po ang sabihan nyo na ayusin po itong bubong nyo. Kumbaga, tanungin nyo po kung magkano para maipon nyo po. Di ba yan, katulad niya may 5,000 na. Konti na lang, sabi natin konti na lang o malaki-laki pang kailan. Basta kahit pa paano, pag unti-unti, pag nabubungan na po yan, kunyari, unahin ng bubong, madali na itong panggilid, mga sa loob, paunti-unti na po, di ba po? Ayun po. Ma'am Nancy, salamat po sa tulong mo po. Sana po marami pa nagmatulong po sa akin po. Dahil matig ulan na po. Nagwagyo po, magagaba na po ang bahay ko po. Grabe na po ang ano po.
Grabe na po ang bahay niyo po. Eh, talaga po, pag di po talaga turutol na po ang mga kahoy po. Yan po. Sabi ko, wala na nga po. Yan po, Nay. Plywood. Puro yung tabi niyo po, may mga sako-sako Sako lang. na lang po. Kahapon ko po nilagyan po. Hayaan niyo po, Mama Tina, ano, kapag may biyaya pong dumating, dadaling ko po dito, ano, para sa inyo po, para matulungan po kayo, ano. Ikaw, Jeneline, anong gusto mo bang tulong ang matanggap ba ninyo? Sana po maayos ang mamay namin para hindi po magtulog po sa loob. Maraming salamat po. Gusto mo maayos ng bahay ninyo? Ano po, Ano yung naranasan mo dyan, Jeneline, yung sa bahay ninyo, itong tinutulugan nyo? Ano yung mga naranasan mo dyan? pag naulan po, hindi po kami nakakatulog. Nasa loob lang po ng planggana. Grabe, ano, napakabata niya, tapos ganun po yung nararanasan. Grabe po ang danas po. Kaya nag-uulan na po. Kuha na yung planggana talaga po. Hayaan mo, Jeneline, ha? Kapag may biyayan dumating, dadaling ko dito, ano? O, sige, mag-aral kang mabuti, ha? Grabe, nadala sa Kuya Vincent ba, naiyak. So, ayan, Jeremy. Whatever your decision, English yun na. Kahit anong decision mo, nasa iyo yan. Salamat dahil hindi ka na marunong makalimot sa mga taong nagmahal sa iyo, nagtiwala sa iyo. Maging ano ka lang, Jeremy. Kung ano yung maging decision mo, sana kung priority mo yung pag-aaral mo, i-priority mo yung pag-aaral mo. Kasi pangarap mo makapagtapos para matulungan ng mga kapatid mo, especially yung mga taong tumulong sa iyo. At sana kung dumating man yung panahon na sundalo ka na o pulis ka o whatever, kung anong tayo mo sa buhay mo, sana hindi ka always makalimot sa ating Panginoon na napasalamatan mo lahat ng bagay kung anong meron ka ngayon na. Ano po, kung ano niyo po ako nakilala dito. Kung maging sundalo po ako balang araw. Kung ano niyo po ako nakilala, ganun din po ako. Hindi po ako magmamataas. Babalikan ko po yung mga taong tumulong sa akin. Siyempre yung mga kapatid ko po. Tulungan ko din po sila sa mga pag-aaral nila. Siyempre bilang panganay po ako, dapat po nagtulong sa mga kapatid ko dahil wala po ibang tutulong. Kasi ibang lalapitan kung hindi po ako hindi ko po sila tutulungan bilang panganay nila. Mama Tinay, Jeneline, kung ano yung desisyon ko sana matanggap nyo para din sa pag-aaral ni Kuya. Balang araw, malay nyo makapagawa ng bahay dito. Sama-sama na tayo balang araw. At palagi tayong maliligo lang sama-sama. Diba gusto mo yun? So palagi yun, palagi ka nag-aakit sa liguan. Lagi po niya, sama-sama tayong maligo, Kuya. Lagi niya pong pinapalala, iba, kahit pagkagising pa lang po. Yun po talaga. Mahal na mahal ko po kay Mama Tinay. Salamat Na ikaw, Tintin. Masyado kang makikuya. Kahit na hindi mo ako tunay na kuya, tinuturing mo akong parang tunay mong kapatid. Mahal na mahal ko yung laging tatandaan. So ayan na, pati ako naluluwa sa kwentuhan natin na ito. Grabe. Yun ang pinaka maganda sa isang tao. Mahalin natin ang kapwa natin. Eh, talaga po. Mali ng kwapa talaga po. Yeah. So ayan, mag-iingat po kayong tatlo. Jeneline, mag-aral mabuti, ha? O din Jeremy. Dito lang lagi si Kuya Vincent. Nanay Tinay. Ayun po. Kaya niya po kapag may dumating na biyaya, dadaling ko po. Ayun. Always pray to God. Always thank to God po sa lahat ng nare-receive natin sa ating buhay. Sa Panginoon. God bless po sa inyong tatlo at ako po alis na at talagang direct na ang init. Super init po ngayong araw kaya walang pasok. Ba't naiiyak ka, Jeremy? Hindi pa gilan lumuha. Bakit? Ano ba yung parang may gusto ko pang sabihin para sa kanila eh. Yun lang po, parang yun sa akin lang po, kung hindi niyo po ako tinanong ngayon, parang mahirap mong sabihin kung sa harap-harapan talaga. Parang hindi mo talaga masasabi. Kasi yun yung napansin ko nga sa iyo kaya mas better na napag-usapan na din natin. Hindi niyo po tinanong, hindi rin po na malalaman. At least nakaluwag-luwag na, wala na naman sa isip mo, di ba?
Maluwag na po. Okay. Oh, ingat kayo palagi. Bye-bye po. Salamat po. Sige.